Malakas ang buhos ng ulan noong gabing yun. Tila nakikiramay ang langit sa pighating bumabalot sa maliit at tagpi-tagping barong-barong ni Navenio. Walang tigil ang pagpatak ng tubig mula sa butas na yero, direkta sa paanan ng kawayang papag kung saan nakahiga ang kanyang lolo Indo. Ang tunog ng ulan ay sinasabayan ng masakit pakinggang paghingal ng matanda. Lolo, umahagulgol na tawag ng 10 taong gulang na si Benjo. Hawak niya ang nanginginig na kamay ng kanyang lolo. Lolo, lumaban po kayo. Huwag niyo po akong iiwan. Sa gilid ng kwarto, nakaluhod ang kanyang ina na si Aling Ising. Umiiyak habang hawak ang isang baso ng tubig, ang tanging gamot na kaya nilang ibigay. Ang kanyang ama na si Mang Teryo ay nakayuko sa sulok, kuyom ang mga palad sa sobrang galit sa sarili. Nay, tay, dalhin na po natin si Lolo sa ospital. Parang awa niyo na. Sigaw ni Benjo. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Tumayo si Mang Teryo. Ang mga mata ay puno ng luha at kahihiyan. Lumapit siya kay Benjo at niyakap ito ng mahigpit. Anak, Benjo, patawarin mo kami. Garalgal na sabi ng ama. Wala tayong pera. Kahit pamasahe papunta sa bayan, wala tayo. Hindi sila tatanggap ng pasyenteng walang pambayad. Pero tay, mamamatay po si Lolo. Bakit kailangan ng pera para mabuhay? Bakit? Sigaw ni Benjo. Pilit kumakawala sa yakap ng ama para lapitan ng lolo. Sa kabilang papag ang kanyang lola Miling ay tulala na lamang. Nakahawak sa dibdib ni Lolo Indo. Indo, bulong ni Lola Miling. Mahal ko, magpahinga ka na kung hirap na hirap ka na. Dahan-dahang iminulat ni Lolo Indo ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Benjo. Pilit siyang umiti kahit hirap na hirap ang kanyang dibdib. Benjo. Halos walang boses na tawag ng matanda. Lolo. Agad na lumapit si Benjo at inilapit ang tenga sa bibig ng lolo. Mabuti kang tao. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa bibig ni Lolo Indo. Pagkatapos noon, wala na. Tumigil na ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Kasabay ng pagtila ng ulan, ang pagkawala ng buhay ng taong kalaro at kakampi ni Benjo sa araw-araw. Ilang buwan lamang ang lumipas, sumunod naman si Lola Miling. Sabi ng mga kapitbahay, namatay ito sa lungkot. Pero alam ni Benjo ang totoo. Namatay sila dahil mahirap sila. Namatay sila dahil ang karapatang mabuhay sa mundong ito ay tila para lamang sa may mga pera. Mula noon, nagbago ang ikot ng mundo ni Benjo. Nay, tay, seryosong sabi ni Benjo habang kumakain sila ng kanin na may asin isang gabi. Magiging doktor po ako. Ayoko nang may mamatay dahil wala pong pambayad. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Ang katahimikan ay binasag ng buntong hininga ng kanyang ina. Benjo, anak, malumanay na sabi ni Aling Ising. Alam mong mahal na mahal ka namin, di ba? Opo, Nay. Anak, singit ni Mang Teryo. Huwag kang mangarap ng gising. Tingnan mo ang ulam natin, asin. Ang utang natin sa tindahan, hindi pa bayad. Ang pagdodoktor, para lang yan sa mga mayayaman. Pero kaya ko naman pong mag-aral ng mabuti, giit ni Benjo. Hindi sapat ang talino kung kumakalamang sikmura, Benjo. Tumaas ang boses ni Mang Teryo, hindi sa galit sa anak, kundi sa galit sa sitwasyon. Sa high school pa lang, baka hindi na kita maipasok. Tanggapin na natin ang kapalaran natin, mahirap lang tayo. Ipinanganak tayong mahirap, mawawala tayo sa mundong itong mahirap. Tumulo ang luha ni Benjo. Pero tay, tapos na ang usapan, kumain ka na. Doon namatay ang unang pangarap ni Benjo, pero hindi namatay ang sakit. Lumipas ang mga taon sa edad na 18.
Imbis na libro at stethoscope ang hawak, mop at timba ang naging sandata ni Benjo. Nakapasok siya bilang janitor sa St. Raphael Medical Center, isa sa pinakamalapit na ospital sa probinsya. Araw-araw, nakikita niya ang mga doktor na naglalakad sa hallway, makikinis, mababango, at kagalang-galang sa kanilang mga puting uniforme. Siya naman amoy sunrocks at pawis. "Hoy, boy!" Tawag ng isang resident doctor habang nagwawalis si Benjo. Si Dr. Mercado, kilala ito sa pagiging masungit at mapagmataas. "Ako po, Doc?" Magalang na tanong ni Benjo. "Sino pa ba? May iba pa bang mukhang basahan dito?" Sarkastikong tumawa si Dr. Mercado at ang mga kasama nitong intern. "Linisin mo yung suka sa room 304. Bilis! Ang babagal niyo kumilos." Opo, Doc. Pasensya na po." Habang nililinis ni Benjo ang suka ng pasyente, pumasok ang isang babaeng janitress. Siya si Stephanie. Tahimik itong tumutulong sa kanya. "Hayaan mo na sila," bulong ni Stephanie habang pinupunasan ng sahig. "May araw din sila." Napatingin si Benjo sa dalaga. "Sanay na ako, Steph. Masakit lang isipin na pangarap ko ring magsuot ng coat na puti noon." Tumigil si Stephanie at tumitig sa mga mata ni Benjo. "Pareho tayo. Gusto ko sanang maging nurse kaso ito lang ang kaya ng mga magulang ko." Doon nagsimula ang pag-iibigan ng dalawang taong pinagtagpo ng parehong pighati at pangarap. Naging sandalan nila ang isa't isa sa bawat panghahamak. Nagpakasal sila at biniyaan ng isang anak na lalaki, si Buboy. Habang lumalaki si Buboy, nakita ni na Benjo at Stephanie ang kakaibang talino ng bata. Sa edad na 5, nakakapagbasa na ito ng dyaryo. Sa elementarya, palaging first honor. Isang gabi habang nag-aaral si Buboy sa ilalim ng lampara, lumapit si Benjo. "Anak, anong gusto mong maging paglaki mo?" Lumingon si Buboy, ang mga matay nagniningning. "Gusto ko pong maging doktor, Tay. Tulad ng mga boss nyo ni nanay sa ospital. Gusto kong gamutin kayo kapag tumanda na po kayo." Naniga si Benjo. Bumalik sa kanyang alaala si Lolo Indo. Tumingin siya kay Stephanie na nasa likod niya. Tumango si Stephanie. May luha sa mga mata. Hinawakan ni Benjo ang balikat ng anak. "Buboy, makinig ka. Gagawin namin ng nanay mo ang lahat. Magiging doktor ka. Pangako yan." "Kahit mahirap po tayo?" Inosenteng tanong ni Buboy. "Kahit magkanda ko ba kami ng nanay mo?" Matatag na sagot ni Benjo. "Tutuparin natin ang pangarap mo. Tutuparin mo ang pangarap na hindi ko nagawa." Nagdoble kayod ang mag-asawa. Halos hindi na sila natutulog. Lahat ng overtime tinatanggap nila. Hindi sila bumibili ng bagong damit. Ang pagkain nila ay kadalasang tira-tira o kaya naman ay sardinas na hinati sa dalawa. Para lang maibigay kay Buboy ang lahat ng pangangailangan sa eskwela. Nang makatuntong si Buboy sa kolehiyo, kumalat ang balita sa ospital. Sa nurse station, nag-uusap ang mga doktor. "Narinig niyo ba?" Bungad ni Dr. Mercado na ngayon ay isa ng senior consultant. "Yung janitor na si Benjo at yung asawa niya, pinagdodoktor daw ang anak." Nagtawanan ang mga kasama niyang doktor. "Ano?" Sagot ng isa. "Doktor, baka naman albularyo. Saan naman sila kukuha ng pantustos? Yung sweldo nga nila, pambili lang ng bigas." "Ambisyoso," iling ni Dr. Mercado. "Hindi na lang ilugar ang sarili. Ang anak ng janitor, janitor din ang bagsak. Genetics yan." Nasa likod lang ng pader si Benjo, hawak ang map. Dinig na dinig ang bawat salita. Kuyom ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw, pero naaalala niya si Buboy. "Para sa anak ko, titiisin ko to." Lumabas siya at nagkunwaring walang narinig. "Excuse me po, magmamap lang po." Mahina niyang sabi.
Tiningnan siya ni Dr. Mercado mula ulo hanggang paa. Oh, ayan na pala ang father of the future doctor. Pangiinsulto nito. Benjo, sigurado ka bang medisina ang kukunin ng anak mo? Baka naman medicine. Yung tagabili ng gamot sa botika. Nagtawanan ulit sila ng malakas. Matalino po ang anak ko, Dok. Sagot ni Benjo nang hindi tumitingin. Scholar po siya. Scholar? Ngumisi si Dr. Mercado. Tignan natin kung hanggang saan naabot ang talino ng anak ng isang tagalinis. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging malupit ang tadhana at ang mga tao sa paligid. Sang hapon habang nagwawalis si Benjo sa may parking lot ng mga doktor, dumating si Dr. Mercado lulan ng kanyang mamahaling sasakyan. Marami itong dalang supot ng basura galing sa kanyang kotse. Mga cup ng kape, balat ng pagkain, at mga maruruming tissue. Nakita niya si Benjo. Benjo! Tawag nito. Lumapit si Benjo. Bakit po, Dok? Salo! Biglang ibinuhos ni Dr. Mercado ang laman ng basurahan sa harapan mismo ni Benjo. Ang iba ay tumama sa kanyang uniforme. Kalat-kalat sa dumi sa kanyang paanan. Ayan, tumawa si Dr. Mercado. Sanayin mo ng sarili mo sa basura. Kasi yan ang katotohanan. Kahit anong gawin mong pagpapaaral sa anak mo, basura pa rin ang tingin ng mundo sa inyo. Huwag kang mangarap ng mataas kung ayaw mong lagpakan ka ng ganyan. Uminit ang mukha ni Benjo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Gusto niyang suntukin ng doktor. Gusto niyang ipamukha rito na tao rin siya. Pero ang naisip niya ay si Buboy. 3 taon na lang. 3 taon na lang, graduate na siya. Huminga ng malalim si Benjo. Yumuko siya at nagsimulang pulutin ang mga basura gamit ang kanyang mga kamay. Pasensya na po, Dok. Lilinisin ko na po. Garalgal ang boses na sabi ni Benjo. Umiling si Dr. Mercado habang tumatawa at pumasok na sa ospital. Know your place, Benjo. Nang makaalis ang doktor, doon lang tumulo ang luha ni Benjo habang pinupulot ng maruruming tissue. Anak, Buboy, galingan mo. Ipakita mo sa kanila. Hindi binigo ni Buboy ang kanyang mga magulang. Ang kanyang talino ay tila biyaya mula sa langit. Siya ay naging summa cum laude sa kanyang pre-med course at naging top-notcher sa medical school. Sa bahay habang naghahaponan sila. Tay, Nay, sabi ni Buboy habang ipinapakita ang kanyang medalya. Para sa inyo to. Kunti na lang po. Magiging lisensyadong doktor na po ako. Hinawakan ni Stephanie ang mukha ng anak. Ang mga kamay ni Stephanie ay magaspang na nakadudulot sa kemikal na paglilinis. Proud na proud kami sa iyo, anak. Hayaan mo ang mga sinasabi nila. Ang mahalaga, ikaw ang patunay na mali sila. Tay, tinitigan ni Buboy ang ama na tahimik lamang. Alam ko po ang ginagawa nila sa inyo sa ospital. Nabalitaan ko po kay kumparing Joel yung ginawa ni Dr. Mercado. Nagulat si Benjo. Wala yun, anak. Trabaho lang yun. Hindi yun trabaho. Pambabastos po yun, Tay. Tiimbagang sabi ni Buboy. Pangako, Tay, babalik ako doon. Hindi bilang janitor, kundi bilang boss nila. Papakita ko sa kanila kung sinong tinatapakan nila. Anak, saway ni Benjo. Huwag ka magtanim ng galit. Maging doktor ka para manggamot, hindi para magiganti. Maging doktor ka dahil ayaw mong may mamatay na mahirap, tulad ng lolo at lola mo. Yun ang puso ng tunay na doktor. Natahimik si Buboy. Tumulo ang luha nito at niyakap ang ama. Opo, Tay. Pangako. Nang pumasa si Buboy sa board exam, siya pa rin ang top 1. Naging usap-usapan ito sa buong bansa, lalo na nang malaman ng media na anak siya ng mag-asawang janitor. Pero sa ospital ni na Benjo, tahimik ang mga doktor. Walang bumabati sa kanila. Ang iba ay umiiwas ng tingin dahil sa hiya.
Pero si Dr. Mercado at ang mga kaibigan nito ay nanatiling mapagmataas. Tapuan nga, bulong ni Dr. Mercado nang makasalubong si Benjo. Pero wala namang experience. Sa libro lang yan magaling. Hindi na kumibo si Benjo. Ngumiti lang siya ng palihim. Tagumpay na kami, Doc. Tagumpay na kami. Dahil sa galing ni Buboy, kinuha siya agad ng isang malaking ospital sa Maynila. Doon, nakilala siya bilang The Miracle Doctor. Ang mga kasong sinusukuan na ng matatandang espesyalista ay nagagawa niya ng paraan. Siya ay matalino, pero higit sa lahat, may puso siya sa mga may hirap na pasyente. Lumipas ang 5 taon, naging tanyag si Dr. Buboy Santos. Isang umaga, nagkaroon ng emergency meeting ang lahat ng staff ng St. Raphael Medical Center. Mula sa mga janitor hanggang sa mga head doctor, pinatawag sa auditorium. Balita ko, may bagong head doctor na itatalaga ang board of directors. Bulungan ng mga nurse. Oo nga daw, sagot ng isa. Galing daw sa Maynila, napakagaling daw nito at bata pa. Nasa likod lang sina Benjo at Stephanie. Nakatayo sa gilid kasama ang ibang maintenance staff. Suot pa rin nila ang kanilang uniforme. Umakayat sa entablado ang hospital director. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula nito. Ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang bago nating Chief of Hospital. Siya ang magdadala ng makabagong pamamalakad dito sa ating institusyon. Kilala siya sa buong bansa dahil sa kanyang husay at malasakit. Please welcome Dr. Roberto Buboy Santos. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang isang matangkad, gwapo at kagalang-galang na lalaki. Suot niya ang isang plantsadong puting coat. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, pero ang kanyang mukha ay maamo. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Mercado at ng mga kasama nito. Imposible, bulong ni Mercado. Namutla siya. Ang batang nilait-lait nila, ang anak ng janitor na tinapunan niya ng basura, ay ang kanilang bagong boss. Umakyat si Buboy sa stage. Tahimik ang buong auditorium. Kinuha niya ang mikropono. Magandang umaga. Bati ni Buboy. Ang boses niya ay buo at matatag. Marami sa inyo ang hindi nakakakilala sa akin. Pero marami rin sa inyo ang kilalang kilala ang pinagmulan ko. Inilibot niya ang kanyang paningin at tumigil ito kay Dr. Mercado na nooy nakayuko at pinagpapawisan ng malamig. Ako ay nakatayo dito, hindi dahil sa yaman ng pamilya ko. Patuloy ni Buboy. Nakatayo ako dito dahil sa sakripisyo ng 2 tao na naglinis ng inyong mga kalat, nagpunas ng inyong mga dumi, at nagtiis sa inyong mga pangahamak sa loob ng mahabang panahon. Bumaba si Buboy sa stage. Naglakad siya papunta sa likod. Nahawi ang mga tao. Ang mga doktor na dating nandidiri kay Benjo ay tumabi. Lumapit si Buboy kina Benjo at Stephanie. Nay, Tay, sabi ni Buboy ng malakas para marinig ng lahat. Tapos na po ang pagyuko nyo. Niyakap ni Buboy ang kanyang mga magulang. Umiiyak si Stephanie. Si Benjo na sanay magpigil ng emosyon ay napahagulgol na rin sa balikat ng anak. Hali kayo, sa harap kayo uupo. Yaya ni Buboy. Anak, nakakahiya, janitor lang kami. Bulong ni Benjo. Hindi tay, sagot ni Buboy ng malakas. Inakbayan niya ang ama at ina na iginiya papunta sa unahan, sa pwestong nakalaan para sa mga VIP. Dumaan sila sa harap ni Dr. Mercado. Huminto sandali si Buboy at tumingin sa mata ng doktor. Dr. Mercado, seryosong sabi ni Buboy. Sir? Chip? Nauutal na sagot ni Mercado. I hope, from now on, hindi na basura ang tingin niyo sa mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng ospital na to. Dahil kung wala sila, walang ospital na tatakbo. Hindi makasagot si Mercado.
Ang kahihiyan ay parang kumukulo sa kanyang muka. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin ng ospital. Walang tinanggal na trabaho si Buboy. Pero naghigpit siya sa Code of Conduct. Bawal ang manghamak. Bawal ang maging matapobre. Ang sino mang mahuling nambubuli ng staff ay may karapatang parusa. Si Dr. Mercado ay nanatiling doktor, pero nawala ang kanyang yabang. Araw-araw niyang nakikita si Buboy na magaling, mabait, at tinitingala ng lahat. Araw-araw niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang konsensya. Hindi na niya kayang tingnan ng diretso sina Benjo. Sina Benjo at Stephanie naman, kahit pinipilit ni Buboy na tumigil na sa pagtatrabaho ay nagpasya pa ring pumasok. "Anak," sabi ni Benjo, "mahal namin ang ospital na to. Dito ka namin iginapang. Gusto naming makita ang tagumpay mo araw-araw." Pero ngayon, hindi na sila ordinaryong janitor. Sila na ang mga magulang ni Chip. Ang mga doktor na dating hindi sila pinapansin ay bumabati na ng, "Good morning po, Tatay Benjo." At, "Kumain na po ba kayo, Nanay Steph?" Kusang loob na tumulong si Buboy sa kanila, kaya't nakapagpatayo na sila ng maayos na bahay at nakakakain na ng masarap. Pero nananatili silang mapagkumbaba. Isang hapon, pagkatapos ng shift ni Benjo, umupo siya sa isang bench sa hospital garden. Maganda na ang kanyang uniforme, bago at mabango. Wala nang nangahamak sa kanya. Tumingala siya sa langit, kulay kahelang ulap dahil sa papalubog na araw. Naalala niya ang gabing umuulan, kung saan namatay si Lolo Indo. Naalala niya ang sinabi ng Tatay Teryo niya na mamamatay silang mahirap. Napangiti si Benjo habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. "Tay, Nay, Lolo Indo, Lola Miling." Bulong niya sa hangin. "Pasensya na po kung hindi ko natupad ang pangarap kong maging doktor." Huminto siya sandali at pinunasan ng luha. "Pero, wag po kayong mag-alala. Ang apo niyo po, doktor na. At hindi lang basta doktor. Siya ang pinakamagaling sa lahat. Hindi na po kami api. Hindi na po kami nagugutom." Tila naramdaman ni Benjo ang ihip ng hangin na parang yakap ng kanyang mga magulang. "Salamat po sa paggabay. Kahit nasa langit na kayo. Alam kong kayo ang nagbigay ng talino kay Buboy." Tumayo si Benjo. Nakita niya si Buboy na naglalakad palapit sa kanya, kasama si Stephanie. Ang puting coat ng anak ay kumikinang sa sinag ng araw. "Tay, uwi na kayo. Treat ko na po ang dinner." Masayang bati ni Buboy. "Sige anak," ngiti ni Benjo. "Umuwi na tayo." Naglakad ang mag-anak palabas ng ospital. Si Benjo, ang janitor na nangarap, ay naglalakad ngayon katabi ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Napatunayan niya sa mundo ng maruming basahan kapag piniga ng pagsisikap at pagmamahal ay kayang magpalaki ng isang dalisay at busilak na puso na magsusuot ng puting coat. At sa huli, ang pagmamahal ng magulang ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sakit ng buhay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Pakiki-comment naman po sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.